Praise God. Amen. 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 Okay. Alam po ninyo, the two most important events in the Christian world are Christmas and Easter. Okay? Kaya yung iba, dalawang beses lang umaattend ng church sa loob ng isang taon. Christmas and Easter. So, sana hindi tayo kasama doon sa mga C&E Christians. Yung mga Christmas and Easter lang. So, pero alam po ninyo, kung mahalaga yung Christmas, sino sa inyo you enjoy Christmas? Yung bang para sa inyo, it's the most wonderful time of the year. Kagaya ko, that you really enjoy the season of, parang hinihigit mo, September 1 pa lang, nagde-decorate ka na ng pang-Christmas sa bahay mo. Sino yung mga ganon? Merong ganon, di ba? Sa buong mundo, tayo lang sa Pilipinas, ang ganong katindi. 4 na buwan ang celebration ng Christmas. Pero alam po ninyo, yung Christmas will be nothing. Christmas will be invalid. Christmas will go to waste if there is no Easter. If there is no resurrection. Because Jesus Christ did not come to earth just to be born as a baby and then grow old and disappear. Jesus Christ was born on earth as a baby. He grew up as a man in order to die on the cross and resurrect after 3 days. That was the mission of Jesus Christ. Kaya po, kung mahalaga yung Christmas, mas mahalaga yung Easter. Okay? So, ano ba ang importance ng resurrection? So, we better use the word resurrection rather than Easter. Kasi pag sinabing Easter daw, ito ay merong pagan roots na galing do sa salitang Ishtar. So, I would rather use resurrection. Medyo mahaba lang resurrection rather than Easter. Now, mga kapatid, there are different theories of resurrection according to skeptics. Ano ba yung skeptics sa Tagalog? Hindi naniniwala. Yung bang, hindi ako naniniwalang merong Diyos. Hindi ako naniniwala. Hindi naman ako sigurado na merong Diyos Hindi ako sigurado dyan sa Bible na yan kung totoo yan. Yun yung mga skeptics. Okay? O hindi ako naniniwala dyan. Himala, mga pilay na nakalakad. Gaano kaya katotoo yan? Mga skeptics. Now, there are people or skeptics all over the world regarding the resurrection. Number 1 is the hallucination theory. Ang sabi nila, yung si Christ hindi naman nag-resurrect yan Nag-hallucinate yung mga disciples niya nung nakita yung si Jesus Christ, nag-hallucinate. So ba, yung mga disciples, hindi totoo yan. Kumbaga, ano lang yan, parang nababaliw lang yung mga disciples na yan. Hindi totoo nag-resurrect si Christ. Pero ang totoo niya, mga kapatid, ang sabi sa John 20, verse 27, nagpakita si Jesus sa mga disciples nung una. Pero si Thomas, the doubting Thomas, sabi, hindi ako maniniwala hanggat di ko na ipapasok yung daliri ko sa tagiliran, sa sugat ng Panginoon. Biglang nag-appear si Jesus. John 20, verse 27, ang sabi ni Jesus, halika Thomas, ipasok mo yung daliri mo sa tagiliran ko. Nung naipasok ni Tomas, yung daliri niya, tagiliran ni Jesus na butas, sabi niya, my Lord, my God! Okay? Ang sabi ng mga kaibigan natin na INC, nagulat lang si Tomas, kaya sinabi niyang, my God, si Jesus. Siyempre, parang gano'n, oh my God, gano'n lang yun. Hindi, kasi kung hindi Diyos si Kristo, dapat sinabi ni Jesus, oy, Tomas, mali yan Lord ako, pero hindi ako God. Pero walang ganun nangyari di ba? So, nagpapatunay lang na hindi nag-hallucinate yung mga disciples. Pangalawa, the swoon theory. Sabi ng swoon, ibig sabihin, itong si Jesus, nawalan lang ng malay. Nawalan ng malay. Then, noong akala nila patay na, ibinaba ni Joseph of Arimathea, si Jesus, tapos inilagay doon sa libingan, doon sa kuweba, kasi yung libingan ng loob ng kuweba, yung lamig ng kuweba doon, yun ang bumuhay at nagpalakas kay Jesus Christ. Kaya hindi talaga siya nag-resurrect. Ito ang tanong. Noong unang panahon, kapag ikaw na-crucify ka, sisiguraduhin ng mga Roman soldiers na patay ka. Kasi ang gagawin sa iyo,
babaliin yung buto mo para hindi ka na makahinga. Kasi ang nangyari noon, kapag ka-crucified ka, bago ka huminga, yung paa mo, itataas mong ganyan, titingkayad ka para ka makahinga. Ngayon, ang gagawin ng mga Roman soldiers, babaliin yung binti mo para hindi ka na makatingkayad at di ka makahinga. So therefore, you will die. Pero nung babaliin na yung binti ni Jesus Christ, nakita nila, patay na. Kaya hindi binali yung binti ni Jesus. Pangalawa, yung Roman soldier, yung sibat niya, tinusok dito. Lumabas yung dugo, saka yung tubig. So siniguradong patay si Jesus. Naunawaan ninyo. So hindi totoo yung swoon theory. Pangatlo, the wrong tomb theory. Ibig sabihin, mali daw yung napuntahan ng mga disciples. Nung pagkiniyan sa mga disciples sa kuweba, walang laman. Uy, nag-resurrect si Jesus. Eh, hindi po totoo yun. Kasi, imposibleng magkamali sila. Dahil yun, may Roman seal noong ni Pilato, yung kuweba. Kasi nga, ano yan, kumbaga top secret. Parang, ano yan hindi lang top secret, kundi talagang priority talaga yan. Dahil nga, talk of the town Kasi nga, ang sabi ng mga nung mga Pharisees, ng mga Pariseo, magre-resurrect daw yan. Kaya kailangan bantayan. Ilan na nakabantay kay Jesus? 12 hanggang 16 na soldiers. Okay? So, kaya hindi pwede magkamali ng punta. Sa pangalawa, sabi nung angel, wala na si Jesus dito, he resurrected. So, dapat sinabi nung angel, oy, mali kayo nang napuntahan. Andun si Jesus. Wala namang ganung nangyari. Pang-apat, the stolen body theory. Ninakaw daw ng mga disciples yung katawan ni Jesus para patunayan, kunwari lang, na nag-resurrect siya. Ang sabi ko nga sa inyo, 12 hanggang 16 na Roman soldiers, and then every 4 hours, yung 16 na yan, palit-palitan yan. Kaya hindi pwedeng makatulog yan. At isa pa, kapag yung binabantayan nila, nanakaw, mamamatay, papatayin, punishable by death, itong mga soldiers na to. Kaya imposibleng ninakaw. So, hindi totoo, itong mga theories na ito, ng mga skeptics. Ibig sabihin, totoong nag-resurrect si Jesus Christ. So, anong gusto ituro sa atin ng Panginoon, mga kapatid? Dito sa Great Turnaround, 1 Corinthians 15, 1 Corinto 15, 54 hanggang 56, basahin natin, yung malilinaw ang mata, 1, 2, 3. At kapag ang katawang ito na nabubulok at namamatay ay palitan na ng katawang hindi nabubulok at hindi namamatay, matutupad na ang sinasabi sa kasulatan na nalubig na ang kamatayan, ganap na ang katagumpay. Nasaan, o kamatayan, ang iyong tagumpay? Nasaan na ang iyong kapangyarihan? May kapangyarihan lamang ang kamatayan sa atin dahil sa kasalanan. Ano ibig sabihin nito? Kayo ba, nanonood ba kayo? Sino nanonood mga K-drama dito? Uy, aminin nyo ha. Liars go to jail. Di ba? Kaya sumikat yung mga K-drama kasi ang galing ng twist sa huli. Di ba? Kaya ako, bilib na bilib ako. Sabi ko, ang galing naman ng twist nito. Yung bida naging kontrabida at yung kontrabida naging bida. So, alam niyo, the greatest twist and the greatest turnaround will happen during the resurrection. At ang sabi dito ni Jesus, sabi dito ng Panginoon, nung namatay si Kristo at nabuhay na muli, ibig sabihin, yung mga katawan natin, tayo, kung nag-resurrect si Jesus Christ, tayo din magre-resurrect. Naunawaan natin. Okay? So, we believe in resurrection. We do not believe in reincarnation. Naunawaan ninyo. Ang reincarnation, ito ay doktrina ng Buddhism. Hindi tayo Buddhist. Tayo ay Christians. If you are a Christian and you believe in the Bible, you should not believe in reincarnation. At ang reincarnation, alam niyong kakambal niyan, karma. Kaya tayong mga Christians, we do not believe in karma because we do not believe in reincarnation because we are not Buddhists. Naintindihan ninyo? Kaya sinabi, makarma ka. Sabihin mo sa katabi mo, sa kaibigan mo, hindi tatalab sa akin yung karma. Hindi ako Buddhist. Ako ay Christian. Naintindihan niyo ba? Okay. Now, resurrection.
Ibig sabihin, yung mga katawan natin na nabubulok, tumatanda, pumapangit. Tingnan niyo yung katabi ninyo. Ang gwapo, ano? Gwapo, maganda. Sabihin mo, tatanda ka rin. O, sabihin mo, papangit ka rin. Hintayin mo. Sabihin mo, maganda ka ngayon, gwapo ka ngayon, magsaya ka. Kasi papangit ka din. Yung mga kabataan dito, ang tingin sa sarili, halos ma-indab sa sarili. Alam nyo, tatanda rin kayo, papangit din kayo. Di ba usong-uso ngayon yung sa FB yung napapalitan yung mukha? Bumabata, di ba? Grabe, talagang ibang klase talaga. Talagang grabe, pang-artista ang mga mukha. Pero alam niyo, pagdating sa langit, ganun ang mangyayari. Yung mga mukhang artista, kaya yung mga mukha na yan, pagtyagaan nyo na yan. Pagdating sa langit, mamimiss nyo yan. Kasi pag nakita nyo sila, wow! Grabe! Dati ilong mo sarap. Pero ngayon, grabe, tangos ng ilong, parang Mount Everest. Grabe yung mukha mo dati, parang MacArthur Highway, bako-bako. Ngayon, grabe, parang plinansya. Pagdating sa langit, ganon. That is the great. Kasi nga, bakit? Nalupig na ang kamatayan, ganap na ang tagumpay. Kaya sabi ni Jesus, nasaan o kamatayan ng iyong tagumpay? Nasaan na ang iyong kapangyarihan? Yun ang sabi ng Bible. Yun ang sabi ni Paul, the Apostle. Ibig sabihin, listen, nung si Kristo ay namatay at nabuhay na muli, ibig sabihin, natalo niya ang kamatayan. Natalo niya ang kasalanan. At yung kabulukan ng kasalanan ay kanyang tinalo. Okay? The resurrection of Christ defeats death. Therefore, it defeats sin for all time. Death is not the end of all things. It is an entrance to paradise. Jesus said to the thief on the cross, "Today, you shall be with me in paradise." So, ibig sabihin, yung kamatayan ng mga anak ng Diyos, if you consider yourself a child of God, death is not an end, but death is just a beginning to an everlasting life in heaven. Naunawaan natin. Kaya yung iba, takot mamamatay. Nako. Kung ikaw, listen, kung ikaw takot na takot kang mamatay at ayaw mong pag-uusapan yung kamatayan, ibig sabihin, hindi mo naiintindihan kung anong naghihintay sa iyo sa langit. Hindi mo naiintindihan that heaven is an everlasting life. Okay? So, kaya nga ang sabi dito ni Jesus dun sa thief on the cross, "Today you shall be with me in paradise." Nung sinabi nung magnanakaw, sabi nung isang magnanakaw, kung talagang Diyos ka, pakawalan mo yung sarili mo at pakawalan mo rin kami. Ang sabi nung isa, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Tumigil ka. At ang sabi nung pangalawa, Jesus, pagdating mo sa paraiso, alalahanin mo naman ako. Ang sabi ni Jesus, "Today, you shall be with me in paradise." Bakit? Nakita ni Jesus yung pagsisisi sa puso nitong pangalawang magnanakaw. Ang sabi ng pangalawang magnanakaw, tumahimik ka dun sa unang magnanakaw. Napako tayo dito dahil may kasalanan tayo. Itong taong ito, walang kasalanan yan. Kaya ang sabi nung pangalawang magnanakaw, Jesus, remember me when you go to paradise. So, ibig sabihin, there is a paradise awaiting for us. Sino sa inyo nakarating na sa Boracay? Pakitaas ang kamay. O sino nakarating na sa Pagudpod? Okay? Nakarating na kayo sa Tulyahan River. Di ba nakarating na kayo sa mga gandang mga beach, di ba? Nakarating na kayo sa mga gandang lugar. I-multiply nyo ng 1,000 times. That is paradise. Naintindihan nyo ba? So, Jesus' death and resurrection removes our fear of death. Ang sabi sa Hebreo 2:14-16, basahin natin. 1, 2, 3. At yamang ang mga anak ng Diyos na binanggit niya ay mga taong may laman at dugo. Naging tao rin si Jesus upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay malupig niya ang diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa ganitong paraan, pinalaya niya sila na naging alipin ng takot sa kamatayan sa buong buhay nila. So, ibig sabihin, nung namatay si Kristo at nabuhay na muli,
ang sabi doon, tinalo ni Jesus yung kamatayan. Kaya ang sabi dito, pinalaya ni Jesus ang mga tao sa takot mula sa kamatayan. Dahil ang dyablo ang may hawak sa kapangyarihan ng kamatayan. Binibigyan niya ng takot ang mga tao patungkol sa kamatayan. Naunawaan po natin. Ngayon, eto, dapat talaga matakot ka sa kamatayan kung hindi ka nakapagsuko ng buhay kay Kristo bago ka mamatay. Talagang matakot ka. Sa impyerno ka pupunta. Naunawaan po natin. Kaya sabihin nung iba, bata pa naman ako, saka na yan, Bible, saka na yan. Ang dami ko pang gagawin, dami ko pang iisipin, saka na yan, mga kakornihan na yan. Ang tanong, tatanda ka kaya? Sigurado ka ba next year buhay ka pa? Baka nga next week hindi mo alam kung buhay ka pa. Baka nga hanggang ngayong araw ka na lang eh. Ang tanong, handa ka ba? Bago ka mamatay, nakapagsisi ka ng kasalanan? Bago ka namatay, nakapagsuko ka ba ng buhay kay Kristo? Kung hindi mo nagawa yan, sa impyerno ka. Okay? Pangalawa, the great thanksgiving. Ang sabi dito sa 1 Corinthians 15, verse 57, but thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Salamat sa Diyos na binigyan tayo ng tagumpay kay Kristo Jesus. Ano ibig sabihin nito? Jesus already conquered the power of sin at the cross. Tinalo ni Kristo yung kapangyarihan ng kasalanan doon sa cross. Ibig sabihin nito, listen to this, this is very important. No one is excused from living in bad habits, evil vices, and bad attitudes. Pakinggan niyo po ako, mahalaga po ito. Kung ikaw, sinasabi mo, anak ka ng Diyos, isinuko mo ang buhay mo kay Kristo. Ibig sabihin, kagaya nito, namatay si Kristo sa krus, nabuhay na muli, tinalo niya ang kapangyarihan ng kasalanan. Ang sabi doon, thanks be to God who gives us the victory. Anong victory ito? Victory over sin. Naintindihan niyo ba? So therefore, if you are a true child of God, there is no excuse for you not to live a holy life. Hindi mo pwedeng sabihin na, ako, pastor, born again ako, pero bakit hindi ko maiwasan yung bisyo ko? Nagtataka nga ako sa sarili ko eh. Bakit yung iba, naiwasan nila yung bisyo nila after 6 months ng pagiging born again, malinis na talaga. Pero ako, 6 years na akong born again, pero may bisyo pa rin ako. Naninigarilyo pa rin ako. Na umiinom pa rin ako. Nagpo-pornography pa rin ako. Nagsusugal pa rin ako. Siguro talagang gano'n, ano, pastor? Tao lang eh, tao lang. Yung mga excuse ng mga pilosopo. Tandaan niyo sasabihin ko, kung talagang anak ka ng Diyos at nagsuko ka ng buhay kay Kristo, hindi pwedeng mabuhay ka ng talunan. Naunawaan po ninyo. Pakinggan niyo sasabihin ko. Ako, nung na-born again ako, ang dami kong bisyo. Kasi sabi ko nga sa inyo, ako yung black sheep sa pamilya namin. Alak, droga. Fraternity. Ang dami kong, ako yung black sheep sa pamilya namin. Sigarilyo. Alam niyo, nung na-born again ako, nawala halos lahat yan. Alam niyo, pinakahuli kong tinanggal? Yosi. Nahirapan akong alisin yung paninigarilyo. Yung iba, mabibilis lang. Pero marami kagaya ko. Nahirapang alisin. Pero alam niyo, ito, sabihin ko sa inyo, walang nagsabi sa akin na kasalanan yung paninigarilyo. Wala sa Bible nun eh. Meron ng pilosopo, nasan sa Bible na bawal manigarilyo? Wala nga. Pero sabi sa Bible, tayo ay templo ng banal na Espiritu. Ang sino mang gumiba dito ay gigibain ng Diyos. So, ibig sabihin, kung ipinapasok mo dito, lason, 30 klase ng lason ang nakalagay sa isang stick ng sigarilyo, sinisira mo yung katawan mo, kasalanan sa Diyos yan. Nangusap ang Holy Spirit sa akin, tigilan mo yan. Sabi ko, Lord, titigilan ko po ito. Alam nyo, may mga times na natutokso ako, naninigarilyo ko, pero hindi ako nagpapakita sa pamilya ko. Hindi ako nagpapakita sa mga tao na nakakilala sa akin. Nagtatago ako.
Naintindihan niyo ba? Nagtatago ako. Kasi alam ko, kasalanan yung ginagawa ko. At pagkatapos niyan, hindi ko nauubos yung isang stick na yan, hanggang kalahati lang. Itatapon ko na at hihingi ako ng tawad sa Diyos. Lord, patawarin niyo po ako. Sana po dumating yung panahon na talagang totally makalaya ako dito. Ang problema dun sa iba, sinasabing born again sila, pero, naku po, ang titigas ng mga mukha. Nagbibisyo sa harap ng kaibigan, harap ng pamilya, harap ng mga kapitbahay, pero pagkalinggo na hasimbahan. Naintindihan niyo gusto kong sabihin? Kapag ganyan ang attitude mo, I'm telling you, you are not a child of God. Meron ka lang relihiyon, pero wala kang relasyon kay Kristo. Kaya ang sabi dito, you are now slaves to righteousness. Romans chapter 6, 17 to 18. Basahin natin. But thanks be to God that though you used to be slaves to sin, you wholeheartedly obeyed the form of teaching to which you were entrusted. You have been set free from sin and have become slaves to righteousness. Ano ibig sabihin sa Tagalog? Ang sabi diyan, salamat sa Diyos na tayo na dating mga alipin sa kasalanan, alipin ng masamang bisyo, alipin ng masamang ugali, alipin ng mga kabuktutan. Ang sabi diyan, sumunod kayo sa kautusan ng Panginoon at ang sabi diyan, kayo'y pinalaya mula sa kasalanan at naging alipin ng katwiran. So, if you are a Christian, you are no longer slave to sin, but you are slave to righteousness. Naunawaan natin mga kapatid, alipin ka na ng katuwiran. Hindi ka na alipin ng kasalanan. Tandaan natin, ang tunay na anak ng Diyos, siya yung hinahabol ng kasalanan. Hindi siya ang humahabol sa kasalanan. Kung ikaw hanggang ngayon, ikaw pa rin ang humahabol sa kasalanan, hindi ka anak ng Diyos. Huwag mo lokohin yung sarili mo. Kasi kung ikaw anak ka ng Diyos, ikaw ang hinahabol ng kasalanan, minsan nadadapa ka, inaabutan ka. Pero humihingi ka ng tawad sa Diyos. Nagbabalik loob ka sa Panginoon. Okay? Now, we thank God because His great forgiveness means freedom. Ang sabi ni G. Campbell Morgan, the etymology of the Greek word translated as forgiveness, Greek is aphesis, suggests freedom. Not free merely from the penalty. Forgiveness is to be set loose from sins, their guilt gone, their pollution ceased, their power broken. Ano ibig sabihin dito ni George Campbell Morgan? Kapag naranasan mo daw yung forgiveness galing sa Diyos, that forgiveness will also give you freedom from the power of sin. Hindi ka lang basta pinatawad, kung hindi, pinalaya ka. Naunawaan natin mga kapatid. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na, ako napatawad ako ni Lord Pero bakit gano'n, alipin pa rin ako ng kasalanan? Ang totoo niyan, hindi mo pa nararanasan yung pagpapatawad ng Diyos. Kasi kung talagang pinatawad ka ng Panginoon, kasama dyan yung kalayaan. Naunawaan natin mga kapatid. Okay? Si Bhakt Singh, one of India's greatest evangelists who helped build 10,000 churches in India. Ang sabi niya ganito, ano yung pinapangaral ko? Ang sabi niya, is it the love of God? Sabi niya, hindi ko pinapangaral yung love of God. Bakit? Kasi pagka nagpipreach ako ng love, yung mga tao masyadong polluted ang isip, pag nakarinig sila ng salitang love, akala nila sex. Sabi niya, hindi rin ako nagpipreach about the wrath of God or yung galit ng Diyos kasi 3 million ang Diyos-Diyosan sa India. Lahat yan mga galit na Diyos. Hindi nila kailangan ng isa pang Diyos na galit. Anong sinasabi ni Bhakt Singh? Ang pinapangaral ko ay yung pagpapatawad ng kasalanan. Dahil yan ang kailangan ng maraming tao. Maranasan nila ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Naunawaan po natin mga kapatid. I'm sure all of us here, we need the forgiveness of God. Amen? Okay? Ang pangatlo, the great toil. Yung toil, medyo malalim na salita yan, pero actually, yan yung hard labor. Hard labor. Ang sabi dito sa 1 Corinthians 15:58, basahin nga natin,
ready, go. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Ito maganda. Ibig sabihin, dahil nga alam natin, nag-resurrect si Jesus Christ, naranasan natin yung pagpapatawad ng Panginoon, naranasan natin yung kalayaan mula sa kapangyarihan ng kasalanan, naranasan natin yung kalayaan mula sa parusa sa impyerno. Ang sabi dito, ngayon, sabi ni Apostol Pablo, maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Tandaan niyo po ito mga kapatid, lalo na yung mga leaders natin, mga workers, mga Zoe leaders, mga volunteers. Tandaan niyo po ito. Ibig sabihin, kung ikaw, naranasan mo yung kapangyarihan ng resurrection ni Jesus Christ. Naranasan mo yung kapatawaran ng Diyos. Naranasan mo yung pag-ibig ng Diyos. Suklian mo ito. Anong isusukli natin? Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Naunawaan po ninyo mga kapatid. Ito isipin nyo na lang. Halimbawa, bukas bibitayin ka. Talagang bibitayin ka dahil guilty ka eh. Pero biglang tumawag si BBM, si PBBM. Ang sabi doon sa kung sino man yung head, sabi, itigil niyo yan. Binibigyan ko yan ng presidential pardon. Oh, grabe. Presidential pardon. Talaga alas 2:30 na. It's about 30 minutes na lang is, electric chair ka na. Pipindutin na yon. Mamamatay ka na. And then biglang nag-ring yung telepono. Ang sabi, yan presidente, nando sa linya. Sa kabilang linya, ang sabi, itigil niyo yan. I'm giving him presidential pardon. Ibig sabihin, malaya na. Pinatawad ko na. Anong magiging attitude mo kay BBM? Mumurahin mo ba? Kapag ka ba may pinagawa sa'yo si BBM, sa mamaya na, saka na. Nag-e-enjoy pa ako sa pamilya ko eh. Nag-e-enjoy pa ako sa trabaho ko eh. Ganun ba? Hindi ba iiwanan mo lahat ng ginagawa mo kahit madaling araw at sasabihin mo, Sir, ano pong may paglilingkod ko po sa inyo? Mr. President, sabihin nyo lang po kung anong ipapagawa nyo sa akin, gagawin ko po. Hindi ba ganun magiging attitude mo? Naintindihan ba natin? The same thing with God. Alam mo, iniligtas ka sa impyerno ng Panginoon. Ngayon, palitan mo ng paglilingkod. Naunawaan natin, hindi yung nakakapagod naman. Pwede bang mga 6 na buwan na pahinga? Nakakapagod namang mag-serve. Naunawaan natin mga kapatid. Kung naintindihan mo kung saan ka iniligtas ng Panginoon, makaramdam ka ng pagod, magpapahinga ka, pero hindi ka magrereklamo. Naintindihan niyo ba? Anong sasagot sa iyo ni Jesus? Anak, napapagod ka sa paglilingkod? Hindi mo man naisip. Binigay ko yung sarili ko doon sa krus. Nagkatawang tao ako. 6 na oras ako nakabayubay doon sa krus. Yung torture, 10,000 sugat meron ako sa katawan. Dumaranak ang dugo ko. Tiniis ko yun. I did not tap out. I did not quit because you are in my mind. And then sasabihin mo, Lord, nakakapagod maglingkod. Wala kang utang na loob. Ang sabi dito, hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Hindi masasayang lahat ito. Bakit? There is a reward in heaven. May reward tayo galing sa Panginoon. Okay? So, ang sabi dito, ito 2 Corinthians chapter 5, verse 10. Basahin natin, malinaw ang mata. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive what is due him for the things done while in the body, whether good or bad. So, ano ibig sabihin ito? Sa huling panahon, merong judgment day sa mga anak ng Diyos. Sabihin, huhusgahan tayo doon sa ating mga ginawa, whether good or bad. Naunawaan natin, may reward system.
Kaya huwag tayong mapagod sa paglilingkod sa Diyos kasi yung ating paglilingkod sa Panginoon, hindi lang yan utang na loob sa Diyos. Kung hindi, utang na loob mo na nga yung paglilingkod mo, may reward ka pa pagdating mo sa langit. Naunawaan natin mga kapatid. Hindi pwedeng sabihin na, ano ba naman ito, hanggang habang panahon nung tatanaw ng utang na loob. Totoo, habang panahon kang tatanaw ng utang na loob, pero hindi lang utang na loob ang tinatanaw mo. Nag-iipon ka ng kayamanan sa langit. Anong sabi sa Mateo 6, talatang 19 hanggang 20? Huwag kayong mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa na sinisira ng kalawang. Mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit na hindi kailanman masisira ng kalawang. Naunawaan natin, sa bawat paglilingkod natin sa Diyos, nilalagyan natin yung ating bank account sa langit. Naunawaan po rin niyo mga kapatid. Amen ba doon? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah! Now, in life application, number 1, renewed hope. Okay? The resurrection of Jesus Christ, yung pagkabuhay na muli ni Kristo, binibigyan tayo nito ng panibagong pag-asa. We can find assurance and confidence in the promises of God, knowing that just as Christ rose from the dead, we too will be raised to new life in Him. May pag-asa. Naunawaan po ninyo, ang buhay natin hindi lang dito sa lupa. May pag-asa sa puso natin na hindi man maganda ang buhay mo dito sa lupa. Because I'm telling you, life is not fair. If you think that life is fair, then you are gravely mistaken. Because life is not fair. But we can only experience fairness in life when we go to heaven. Kaya nga may langit na naghihintay sa atin. Kaya nga yung resurrection, ang pag-asa natin yan. Naunawaan natin. Mapalad tayo, wala tayo sa mga komunistang bansa. Mapalad tayo, wala tayo sa mga Muslim na bansa. Bakit? Yung mga Christians, sa mga Muslim countries, sa mga communist countries, pinagpapapatay. Naunawaan natin. Bawal magbasa ng Bible, huhulihin ka. Bawal itong mga worship singing na to, huhulihin kayo, papatayin tayo. Mapalad tayo, nasa democratic country tayo, mga kapatid. Pero yung mga kapatid natin sa Iran, sa China, at sa mga hostile countries, kawawa sila eh. Naunawaan natin. Okay, pangalawa, inspiration for perseverance. Ibig sabihin nito, because Christ is risen, we have the strength to endure trials and difficulties knowing that our labor in the Lord is not in vain. Ibig sabihin, perseverance, pagpapatuloy, na tayo ay nabibigyan ng inspirasyon na magpatuloy sa ating buhay Kristiyano. Bakit? Dahil may reward eh. Naunawaan natin, there is a reward awaiting for us in heaven. Pangatlo, strength for living. We are empowered by the same Spirit that raised Christ from the dead, enabling us to live victorious lives and overcome every obstacle and temptation that we encounter. Ano ibig sabihin nito? Sinabi ko kanina, the resurrection of Jesus Christ gives us the power to say no to sin, to say no to temptation. We have the strength for living. Lakas para mabuhay tayo ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Hindi mo kailangang mabuhay ng talunan sa kasalanan. Naunawaan natin. Because in Christ, you have the power. Naunawaan po natin. Alam ninyo, ang tunay lang na pwedeng magbago sa atin ay ang kapangyarihan ng Panginoon. You cannot change yourself. Nobody can change you. Prison cannot change you. Education cannot change you. Your looks cannot change you. Only the power of Christ, the resurrection power of Jesus Christ can change you. Naunawaan natin. Palakpakan natin ang Panginoon. And then, next is eternal perspective. Our present sufferings are nothing compared to the eternal glory that will be revealed to us in Christ. Ibig sabihin yung panghabang panahon na pananaw na resurrection teaches us that there is eternity waiting for us. Naunawaan po natin. Ano ibig sabihin nito? Yung ating mga pagdurusa, yung mga paghihirap dito sa mundong ito, baliwala yan. Kumbaga, walang sinabi yan, walang binatbat yan doon sa paparating na
pagpapala sa atin sa habang panahon pagdating natin sa langit. Eternal perspective. Listen to this, ha? Mahalaga po itong sasabihin ko. Ang buhay natin dito sa lupa, panandalian lang. Ang sabi sa James chapter 4, verse 4, ang tayo parang hamog na narayan ngayon, mamaya, wala na. Totoo yan. Ang buhay parang hamog. James chapter 4, verse 4. Ang tunay na buhay, nasa langit. Hindi ka man mapalad dito sa lupa, may naghihintay na langit sa iyo. Naunawaan po natin. And that gives us hope. Eternal perspective. And lastly, new identity in Christ. Through Christ's resurrection, believers are given a new identity as children of God. Our old self is crucified with Christ. This new identity shapes how we live as we are called to live as resurrected people, transformed by the power of Christ's resurrection. Ibig sabihin itong new identity, nung si Kristo ay nabuhay na muli, naranasan natin yan, yung kapangyarihan ni Kristo, nung siya ay nabuhay na muli, tayo din mabubuhay na muli. Meron tayong bagong identity kay Christ. Ibig sabihin, tayo mga anak ng Diyos, meron ka ng bagong pagkatao. Ano nakalagay sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17? Therefore, if any man is in Christ, he is a new creation, the old has gone, the new has come. Ano ibig sabihin po nun? Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay bago ng nilalang. Ang mga dating bagay nagsilipas na. Heto, ang lahat ay pawang naging bago. Ibig sabihin, you have a new identity in Christ. Naunawaan po natin. Yung mga lumang pagkatao, yung mga lumang mga ugali natin na luma, yung mga pangit na ugali, wala na yan. Lumipas na yan. Naunawaan po natin. Okay? That is the benefits of the resurrection. Okay? Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Alam niyo, itong si John Lennon, ang sabi niya, are you familiar with Beatles? Okay, siguro naman halos lahat, no? Kasi hanggang ngayon, sikat pa rin yung mga kanta ng mga Beatles. Ang sabi ni John Lennon, we are more popular than Jesus Christ. Grabe yung sinabi ni John Lennon. John Lennon, at the age of 26, ang sabi niya, a member of the British rock and roll quartet, topped it all by telling a London reporter, Christianity will go, it will vanish and shrink. I need not argue about that. I am right and I will be proved right. We're more popular than Jesus now. Grabe yung sinabi ni John Lennon. Ang sabi niya, yung Kristyanismo, lilipas yan. Mawawala yan. Hindi ko na kailangan, makipagtalo sa inyo. Tama ako, sabi ni John Lennon. At mapapatunayan nyo na tama ako. Mas sikat pa kami kaysa kay Jesus. What happened? 1980, at the age of 40 years old, John Lennon was shot by Mark David Chapman at the entrance of the building where he lived, the Dakota, in New York City on 8th of December 1980. Lennon had just returned from Record Plant Studio with his wife, Yoko Ono. Can you imagine, at the age of 40? Patay na agad si John Lennon. Pero ang Christianity, buhay pa. Naunawaan natin. At hindi lang buhay. Christianity is alive and kicking, and thousands every day are turning to Christ. Amen ba doon? Thousands of lives every day are being changed because of Jesus Christ. Ano sabi 2 Corinthians 5:15? And He died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for Him who died for them and was raised again. Ang ganda nito mga kapatid Ang sabi dito, namatay si Kristo para sa lahat. Para yung mga nabubuhay, hindi na sila mabuhay para sa kanilang sarili. Kung hindi,
para kay Kristo na namatay sa kanila, para sa kanila, at nabuhay na muli. Naunahan po ninyo? Ibig sabihin, listen to this, ha? The Lord is talking to you. Kung ikaw, sinasabi mo anak ka ng Diyos, your life is not your own anymore. Hindi ka na dapat nabubuhay para sa sarili mo. Nabubuhay ka na dapat para kay Kristo na ibinigay niya ang sarili niya doon sa krus, namatay at nabuhay na muli. Naunawaan po natin. Hindi mo pwedeng sabihin, ito ang gusto ko, ito ang gagawin ko, wala kayong magagawa. Hindi. Dapat lang sabihin mo, Lord, ano po ang gusto ninyo? Yun po ang gagawin ko. Naunawaan po ninyo mga kapatid. Listen to this. Listen to this. Napakahalaga po nito. True victory and success and prosperity. Ang tunay na tagumpay, ang tunay na kasaganaan, ay matatagpuan lang natin sa Panginoong Hesus. Maging matagumpay ka man dito sa lupa, maging sikat ka man dito sa lupa, parang mga Beatles, pero kung wala kang Kristo sa puso, hanggang dito ka lang. Pag namatay ka, makakalimutan ka ng mga tao. At hindi lang yon, sa impyerno ang punta mo. Dahil ang tunay na tagumpay, ang tunay na kasaganaan, ay matatagpuan lang sa Panginoong Hesus. Dito sa John chapter 20, verse 7, ang sabi doon, as well as the burial cloth that had been around Jesus' head, the cloth was folded up by itself, separate from the linen. Ano yung sabihin nito? Ibig sabihin mga kapatid, ay yung daw balot sa katawan ni Christ, nung siya'y nag-resurrect, natagpuan ng mga disciples, nakatiklop. Bakit nakatiklop? Ito pala yung history niyan. Dahil noong unang panahon, kapag kayong master kumakain, yung kanyang servant nandun sa labas. Pagtapos ng kumain yung master, yung napkin, pupunas niya sa bibig niya, tapos itatapon doon sa ibabaw ng table ng nakabuyan niya. Pero, kapag halimbawa, yung master, pinunas niya sa bibig niya yon, pero tiniklop at umalis. Pag tiningnan ng servant na nakatiklop yung napkin, ibig sabihin, babalik pa yung kanyang master. Hindi pa siya tapos kumain. Ano ibig sabihin nito? Kaya nakatiklop yung damit ni Kristo doon sa yungib ng kanyang pinaglibingan. Ibig sabihin, babalik ako. I am coming back again. Ano ibig sabihin nito? Jesus Christ is coming back for the second time. Are you ready for His coming? Now is the time to get serious in your Christian life. Don't wait until it's too late. Huwag mo nang hintayin, saka na ako magpapakaseryoso kapag ready na ako. Ang tanong, kailan ka magiging ready? Baka huli na. Jesus is coming back. I hope and pray that when He comes back, you are ready. Let us pray. Hallelujah. O Panginoon, dalangin ko po na sa umagang ito, ang banal na Espiritu ay mangusap sa puso ng bawat isa. Dalangin ko po, Panginoon, babae at lalaki, datihan at baguhan, kausapin po ninyo. Kung sino man sa amin dito ang hindi pa sigurado na siya ay nagsuko ng buhay sa inyo, dalangin ko po, kausapin po ninyo sa pangalan ni Kristo. Dalangin ko po, Panginoon, anybody here who is not yet ready, if you will come back tonight, I pray, God, that you speak to that person. Kausapin po ninyo. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na itong taong ito
ay manatili sa kasalanan, manatili sa pagtalikod, manatili sa katigasan ng puso. Palambutin niyo po ang puso, Panginoon, ng mga taong nakikinig ngayon sa inyong mensahe. Iparanas niyo po sa kanila ang kapangyarihan ng resurrection. I pray, God, Lord Jesus, that we will all experience the power of resurrection in Jesus' name. The power of a changed life. The power of healing for all our sicknesses and diseases. The power to say no to evil habits, evil vices. The power to say no to temptations. Allow us to experience, oh God, your saving power right now. Kung sino man sa atin dito ang wala pang katiyakan na kayo ay maliligtas sa impyerno, nais ko kayo ipanalangin. Kung meron sa atin dito nagsasabi, Pastor, gusto kong makasigurado na sa pagbabalik ng Panginoon, handa ako. Gusto kong makasigurado na sa langit ako pupunta. Gusto kong isuko ang buhay ko kay Kristo. If that is the desire of your heart, I want you to raise your hand and I will pray for you. Sino man sa atin din nagsasabi, Pastor, gusto ko maghihanda sa pagbabalik ng Panginoon. Ayokong maiwan. Ayokong pumunta sa impyerno. Sino man nagsasabi sa atin dito, Pastor, gusto ko nang magbago. Gusto ko humingi ng tawad sa Panginoon. Raise your hand and I will pray for you. Salamat po, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Sige po, yung mga nagtaas ng kamay, I want you to stand up and I'll pray for you. Yung mga gustong maipanalangin at sinasabi niya, Pastor, I want to be ready when Jesus Christ comes. Gusto kong mabuhay ng sang-ayon sa kalooban ng Diyos. I want to experience the resurrection power of Jesus Christ over temptation. If that is the desire of your heart, stand up and I'll pray for you. Thank you, God. Nakikita ni Lord itong mga taong ito. Panginoon, I pray, God, in Jesus' name. Lord, I pray for these people standing up. Panginoon, kahabagan po ninyo. Dalangin ko, Panginoon, mangusap po kayo sa kanilang mga puso. Mangusap po kayo sa kanilang kaisipan. Iparanas po ninyo, Lord, yung resurrection power in the name of Jesus. Allow them to experience, oh God, the resurrection power of Jesus Christ in their mind, heart, soul, spirit, and body. Tulungan niyo po, Lord, itong mga taong ito, babae at lalaki na nakatayo sa harapan mo, Panginoon. Bigyan mo sila ng kapangyarihan na tumalikod sa kasalanan at mabuhay ng may pagsunod sa iyong kalooban. O Panginoon, tulungan po ninyo na magmula sa araw na ito, matuto po silang sumunod sa kalooban mo. Alisin mo, Lord, yung mga katigasan ng puso. Alisin mo, Lord, yung mga espiritu ng pagre-rebelde. Bagkus, Panginoon, palitan mo ng pusong laman na marunong masaktan at marunong sumunod sa iyong kalooban. I pray, God, the resurrection power of Jesus Christ be upon them. And Lord, I pray that you make them ready, O God, for your soon coming back. Salamat po, Panginoon. I lift them up to you. Embrace them with your Holy Spirit. Give them the power of the Holy Spirit. Thank you, Jesus. This is our prayer. Amen, amen, amen. Praise God. Hallelujah. You may be seated. Palakpakan natin ang Panginoon.